At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit. At ang sabi rito sa ating unang balita dito ay these three major lines show XRP will hit $50. Maniwala ka man o sa hindi, tatlong guhit lang ang kailangan para makita ang kinabukasan ni XRP. Habang ang iba ay nahihilo sa dami ng mga indicators, ang crypto analyst naman na si Crypto Bull chill lang. At ang tanong ay bakit? Dahil ayon po sa kanyang chart mula 2014 hanggang 2026, si XRP ay nakakulong sa isang ascending channel na ang dulo ay walang iba kundi $50 per token. Ayan, huwag kang malilito. Simple lamang ito ka-crypto. Meron po tayong tatlong major lines dito. Ang lower line o ang sahig, dito po tumatalbog ang presyo pataas tuwing sinusubukan itong ibagsak ng market. Ang upper line o ang kisame, ito naman ang target natin na $50. At ang middle line na nagsisilbing referee sa gitna. Isipin mo parang basketball lang yan. Pag tumama sa semento, siguradong tatalbog pabalik sa ring. Ngayon ay balikan po natin ang kasaysayan. Noong 2014 hanggang 2016, akala ng marami dead coin na sa XRP dahil sa tagal ng accumulation. Pero noong 2017, nag-break out at lumipad. Ganito rin ang nangyari noong 2020 hanggang 2024. Pagkatapos ng mahabang tulugan, biglang humataw ng 500% surge noong late 2024. Nakita nyo ang pattern? Paulit-ulit lang na parang ex mong humingi ng second chance. Ngayong early 2026, nasaan na tayo? Si XRP ay kasalukuyang nakatapak po sa lower boundary o yung sahig na binanggit natin dito kanina. Ayan. Sa madaling salita, nasa buy zone tayo ayon po sa structure ng chart dito. Hindi kailangan ng magic wand o komplikadong formula. Kapag ang presyo ay lumalapit po sa ilalim ng guhit, ang buying pressure ay natural na tumataas. It's physics. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang $50 target ay hindi lang ito galing sa hangin. Ito ay base sa mahigit isang dekada na trend. Kung susundin po ni XRP ang trajectory nito sa loob ng channel na ito, ang susunod na hinto ay ang buwan. Kaya bago ka pa maiwan ng rocket ship, tandaan mo ang tatlong guhit na ito. Focus lang sa chart. Iwas sa ingay. At ayan, sabi ng analyst dito, XRP is set rally 425% in the coming weeks. Here's the signal. XRP scam coin, XRP SHIT coin, marami po ang nagsasabi niyan. Pero teka lang. Dahil may isang crypto analyst na mukhang handang manampal ng katotohanan gamit ang chart. Si XRP Captain, isa po siyang kilalang analyst, ay naglabas ng matapang na projection. 425% na pag-akyat ng XRP sa mga susunod na linggo. Opo mga ka-crypto, tama ang narinig ninyo. Habang ang iba ay busy sa pag-iyak, itong si XRP Captain ay nakatitig sa weekly chart ng Bitstamp. Ayon po sa kanya, si XRP ay kasalukuyang naglalaro sa loob ng isang long-term ascending channel. Yan po yung kanyang ibinahaging chart dito. Sa madaling salita, ang presyo po ni XRP ay nasa bandang sahig o yung lower boundary ng channel na ito. At alam nyo naman ang rules sa crypto. Pag nasa sahig na,
ang susunod na punta or direksyon ay karaniwang nasa Kisamina. Kaya pasabog po tayo dyan. Ngayon, ang kanyang target price ay isang solid na $5.75. Mula $1.36, aakyat ito ng mahigit 4 na beses ang laki. At ang pinakamatindi po rito, ang time frame na binigay niya ay nasa loob lamang ng 8 linggo o 8 bars sa kanyang weekly chart. Ibig sabihin, bago mo pa matapos bayaran ang utang mo sa kaibigan mo, baka nasa buwan na si XRP. Pero syempre, hindi po mawawala ang mga haters at saka doubters. Sabi po ni Mina World, malabong mangyari yan agad. Maka 150% lang hanggang dulo ng taon. Habang si Rui Ferreira naman ay nagtatanong kung kailan ba talaga ito mangyayari dahil 10 linggo na raw siyang naghihintay. Sigurado, napagod na sa kahihintay si kuya. Parang yung reply ng crush mo na scene lang. Sa kabilang banda, ang mga diamond hands gaya ni ADV Matiola Afridi ay kalmado lamang. 1 taon na raw siyang holder at naniniwalang ang mga marunong maghintay ay siyang gagantimpalaan ng malaking yaman. At ayan, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang chart ni XRP ay simple lamang po. Ang chart po ni XRP Captain dito ay simple lamang po. Walang indicators, walang oscillators, puro trend lines lang. Isang malinaw na mensahe na ang market sentiment ay madalas na hiwalay sa totoong galaw ng chart. Ang $5.75, yan, o pangarap lamang kaya yan? Kaya abangan na lamang po natin ang susunod na 8 linggo kung sasabog nga ba itong sa XRP or mananatili lang tayong nakatingin sa chart habang kumakain ng pansit canton. At ayan, sa balita naman na ito ay sabi po ni Luke Belmar, XRP made people money, but banks won't use it. And here's why. Akala ng marami, si XRP ang magiging hari ng mga bangko. Pero ayon po sa crypto entrepreneur na si Luke Belmar, mukhang hanggang pangarap na lang daw ito. Sabi niya, XRP made people, but banks won't use it. Kaya ouch, ang sakit, di po ba? Yan, linawin lamang po natin. Hindi po hater itong si Belmar. Sa katunayan ay bumili siya ng XRP nung ito ay nasa presyong 0.13 pa lang. Yan, bago po ito umakyat sa presyong $3.50. Kaya nakabili po siya sa mababang presyo. Kaya kumita siya. Kumita na rin ang marami. Pero ang tanong po niya ay, kaya ba nitong palitan ang SWIFT network sa loob ng 10 taon? Ayan. At ang sagot po niya ay isang malaking hindi. Yan, isang malaking hindi. Ngayon ay bakit? Simple lamang po ang paliwanag dyan. Kasi ang mga bangko, hindi po sila basta-basta gagamit ng network na puno ng retail traders at matagal na sa market ng walang malinaw na institutional adoption. Ang kailangan po ng mga dambuhalang institution ay isang full stack system. Ibig sabihin, hindi lang basta tagalipat ng pera, kundi may built-in compliance, foreign exchange, at security na swak sa regulasyon. Ngayon ay dito po pumasok ang pangalang Kita. Yan, Kita. Ayon po kay Belmar at sa analyst na si Brown Thunder, ang Kita ang gumagawa ng mga bagay na
ipinangako ng XRP noon pero hindi nagawa ng buo. Ang kita ay parang plug-and-play infrastructures para sa mga bangko. May sarili itong decentralized exchange at saka Anchor system na dinisenyo para sa bilis at sobrang babang fees. Kung ang XRP ay tinuturing lang na bridge asset o tagatawid ng tagatawid ng settlement, ang kita naman ay binubuo ng buong kalsada, tulay at pati na yung building ng bangko sa blockchain. Sabi nga ni Belmar, ang mga bangko ay hindi tatakbo sa parehong network na ginagamit natin para mag-trade ng kung ano-anong tokens. Sabi po ni Belmar, ang Bitcoin ay para sa store of value. Si Solana ay para sa capital markets at si Ethereum ay para sa dApps. Pero pagdating sa banking settlement, sabi niya, it won't be XRP. It will be kita. Absolutely, I know it. Yan. Matapang na pahayag para sa isang asset na may napakalaking community. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay hindi po ito financial advice. Pero panahon na para mag-research tayo sa kita. Yan, bago pa mahuli ang lahat. Ang tech ay mabilis po kasing magbago at sa mundo ng pera, ang pinaka-compliant at ready to use ang laging nananalo. Kaya, ayan. Sabi naman po sa balitang ito, yan, sabi ng isang analyst, this remains one of XRP's biggest battles to date. Yan mga ka-crypto, hawakan nyo ng mahigpit ang inyong mga hardware wallets. Dahil sa XRP ay nasa gitna na ngayon ng tinatawag nating the mother of all battles. Ayon po sa sikat na analyst na si ChartNerd, nasa make or break moment na tayo. Kumbaga sa relasyon, ito na yung part na tatanungin mo, ano ba talaga tayo? Yan, ang main character po natin ngayon ay ang 200-week Exponential Moving Average o EMA. Kasalukuyang naglalaro po ang presyo ni XRP sa $1.40 hanggang $1.41. And guess what? Ang 200-week EMA ay saktong nasa $1.41. Kapag si XRP ay nag-close sa ilalim ng linyang ito sa weekly chart, nako, mas masakit pa ito sa breakup ninyo ng X mo. Historically, itong linyang ito ang nagdidikta kung yayaman ba tayo o mag-e-extra rise muna sa kanto. Ngayon ay balikan po natin ang history. At hindi ito ang history na tinuturo sa school. Noong taong 2018 at saka 2022, nung nawala po ang XRP, nawala ng XRP ang kanyang support sa 200-week EMA, bumulusok ito ng malala. Noong taong 2020, matapos mawala ang level na yan, bumagsak po ang presyo ng halos 49%. Kung uulitin po yan ngayon, baka makita natin sa XRP sa presyong 0.70. Mas mababa pa sa pride ng kaaway mo yan. Ang 0.70 kasi ang dating resistance nitong 2023 na hanggang ngayon ay hindi pa nababacktest bilang support. Pero wag muna kayong mag-panic sell at itago ang mga luha. Kung magagawa na XRP na gawing matibay, yan, magagawa niyang maging matibay ang support na $1.41 at mag-form siya ng higher low. Ang susunod na hantungan ay ayon sa Fibonacci extension targets ay nakaturo ito sa $7.60. Possible raw tayong umakyat
sa $5 to $7 range pagdating ng late 2026. Kaya isipin mo yon, mula barya-barya, baka pang down na yan ng bagong SUV. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay bantayan po natin ang weekly close. Kapag nag-stay sa itaas ng $1.40, party. Pero kapag sunod-sunod na sarado sa ilalim niyan, maghanda na ng tissue. Tandaan, hindi ito financial advice. Interpretation lang ito ng chart behavior. Kanya-kanyang research tayo bago sumabak. Kaya stay wise, stay crypto. At ang sabi naman dito sa ating sunod na balita ay how high XRP price could surge on BlackRock ETF filing. Alam nyo ba yung pakiramdam na naghihintay ka ng D1 pero ang dumating ay si BlackRock? Well, hindi lang basta-basta BlackRock kundi isang XRP ETF. Usap-usapan ngayon dito sa mundo ng crypto ang prediction ng analyst na si Amonex. Sabi niya, oras daw na mag-file ang giant asset manager na si BlackRock para sa isang XRP ETF. Asahan natin ang 100% surge sa presyo nito. Isipin mo mula sa kasalukuyang $1.40 hanggang $1.50, biglang magiging $3. Para lang yung instant pansit, pero ang toppings ay pera. Ngayon ay bakit ba big deal itong si BlackRock? Simple lamang po, hawak nila ang mahigit $10 trillion na asset. Sila yung tito mong sobrang yaman na kapag bumili ng isang bagay, sumusunod ang buong barangay. Matapos nilang i-launch ang Bitcoin at Ethereum ETF, si XRP na ang tinitignan na susunod sa linya ngayong taong 2026. At heto pa ang matindi. Wala na yung dating sakit sa ulo na SEC lawsuit. Matapos po ang 2025 settlement, malinis na ang pangalan ni XRP. Parang ex mo na nagsorry at nagbago na talaga. Valid na uli sa paningin ng mga institution. Kapag nagkaroon ng ETF, kailangang bumili ng BlackRock ng tone-toneladang XRP. At kapag kumonte ang supply sa market pero ang daming gustong bumili, alam nyo na ang mangyayari. Fly high, butterfly. Sabi nga ng analyst na si Zach Brector, ang mga investors ngayon ay naghahanap na ng mga assets na may clear regulatory status. At dahil sa 2025 resolution, si XRP ay itinuturing ng digital commodity. Legal na, mabili pa. Kaya pasabog tayo dyan. Pero teka, hinay-hinay lang sa hype. Tandaan natin yung fake news noong 2023 tungkol sa ETF na nagpataas ng presyo tapos biglang bawi. Hanggat wala pang official S-1 filing sa SEC, EDGAR system, manatiling mapagmatsyag. Huwag pong basta-basta mag-all-in na parang nasa casino. Ayan, at ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang presyo ni XRP ay nakadepende pa rin sa galaw ng mundo. Yan po ay ang inflation, interest rates at ang liquidity. Pero aminin natin, ang $3 na presyo ni XRP ay hindi na lang pangarap. Mukhang possible na talagang magkatotoo. At ayan na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito ay Federal Reserve adds XRP and new crypto risk class proposal. Ayan, bago po kayo mag-panic buy o mag-panic sell, makinig muna. Akala nyo ba puro chismis lang itong sa XRP?
Naglabas po ang Federal Reserve ng staff paper at may bagong crypto risk class proposal silang binubuo. Kaya matindi po yan. Hindi na ito basta drawing lang, mga lodi. Nakasulat na sa papel. Parang utang mo sa tindahan, hindi na mabubura. Dati kasi, ang mga bangko medyo nalilito kung saan isasalaksak ang crypto. Minsan, ginagawang commodity. Minsan parang foreign exchange. Pero ngayon may bagong proposal. Ang paggawa ng sariling upuan para sa crypto sa loob ng International Swaps and Derivatives Association. Para bang sa wakas, hindi na tayo nakikishare ng table sa mga matatandang asset class. Sa post po ng isang crypto enthusiast dito na si Diana, may 12 crypto ang ginamit na samples. Hati po ito sa dalawa, ang floating at ang peg. At hulaan po ninyo kung sino ang nasa top 3 ng floating assets. Yan po ay sina Bitcoin, Ethereum at syempre ang ating paboritong si XRP. Kasama sa XRP sa mga assets na may market capitalization at trading volume na seryosong pinag-aaralan ng Fed hanggang July 2025 data. Ngayon ay bakit nga ba ito mahalaga? Yan, ito po ay mahalaga dahil ang ibig kasing sabihin nito, hindi na lang basta speculative instrument ang tingin nila kay XRP. Pinaghahandaan na ng mga global banks kung paano i-manage ang risk nito gamit ang mga standard na financial models. Parang sa school lang yan. Kapag may sarili ka ng attendance sheet, ibig sabihin officially enrolled ka na sa klase. Hindi ka na lang basta saling pusa sa koridor. Ayan. Ang masasabi ko naman po tungkol dito ay kahit research paper lang ito at hindi pa final policy, malaking step ito para sa institutional adoption. Ang tanong ay, handa na ba ang portfolio mo kung sakaling maging official na ito? O baka puro patience is a virtue pa rin ang status mo? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.